Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na walang ang kwenta itong siguting ng norte na ito dahil talagang protektor nga ito ng mga magnanakaw. Higit sa lahat ay wala na itong ginagawang tama, lalong-lalo na ang ginawa niya sa Cebu na talagang pautal-utal na nga at wala pang kwenta ang kanyang pinagsasasabi. Ngayon nga ay tila maraming netizen ang nainis na pumunta pa roon si Kuting ng Norte na wala naman gagawin at puro dakdak lamang ang ginagawa. Ngayon nga ay gusto niyang gamitin pa ang tent nga ng COVID noon at idodonate nga raw sa Cebu at ito ang gagamitin ng mga nasalanta roon. Dito nga natin mapapatunayan na talagang wala na talagang gagawin itong si Kuting ng Norte na matino. Kaya naman ngayon ay talagang ibinunyag pa ang kanyang mga karumal-dumal na ginagawa, lalong-lalo na hindi niya ginamit ang pondo ng bansa para sa manasalanta sa lindol sa Cebu. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Na malaman ninyo kung sino-sino ang mafia sa Marcos family. Okay? Kung sino-sino itong mga sindikato na ito. So, pinaiimbestigahan siya ngayon at ang according to the, may kakakita ko lang dito kay Kiko Barzaga, actually, ang sinabi niya na si Orly Goteza, si Orly Regata, itong sabi niya, 25 minutes ago, Orly Regala Goteza, the witness who testified against Romualdez, can no longer be reached. Sana hindi siya pinatahimik ng administrasyon. Sabi ko nga sa inyo, itong laban natin ay talagang Marcos Mafia ito. Sino ang mastermind? Sino ang mastermind sa tingin nyo? Yung nasa likod lang ng camera na hindi nyo lagi nakikita, mga kababayan. Na paulit-ulit kong sinabi sa inyo, ever since noong 2022, siya ang una kong tinarget. Ang ulo ng ahas. Ang pangit na si Lisa Tanas, siya ang mastermind dito sa lahat ng ito. 'Di ba? Kung nanood kayo ng ng The Godfather, siya yung combination of yung parang may legal strategist, 'di ba? May ganon. Nanood sa inyo ng na yon, Godfather na yon. I think Tom Higgins, something like that. Sila yung mga strategists, sila yung mga nag-iisip. 'Di ba? Sila yung mga parang nag-iisip kung paano hubasin ang pera. Sila yung financial utak o mastermind. So itong si Lisa Tanas, mga kababayan. Tahimik lang kunwari, pa-picture-picture, pa-edit-edit ng kapangitan niya diyan, pero siya talaga ang utak ng lahat ng ito. Dahil alam naman natin na si Marcos Jr., mga kababayan, ay wala naman talagang utak dahil nga bangag ang kanyang utak. Okay? Dahil siya ay walang alam. So kung ibabase natin dito sa pelikulang The Godfather, yan si Lisa Tanas. Siya ang mastermind sa lahat ng ito. Then, ang protector, sino ba? Sino ang protector? E di si Marcos Jr., kasi siya yung may kapangyarihan. Siya yung may political power para kontrolin lahat. Kayo at ang kanyang mga tao katulad ni Tambaluslos, di ba? Hindi makakakilos si Martin Romualdez, si Zaldico, si Tambaluslos kung walang proteksyon. So the protector here is si Bangag Jr. by using his power as a president, as a lame duck president. So siya yung protector, then the godfather, itong si Don Tambaluslos ninyo, 'di ba? Si Don Corleone. Don Corleone, 'di ba? Doon sa pelikulang 'yon, ay sa palabas na 'yon. Kaya angkop na angkop sa kanila talaga ang pagiging mafia, pagiging talaga. Punas ko lang 'to. Saan pala yung pamunas ko? Okay. Angkop na angkop talaga sa kanila 'to, itong pelikulang ito dahil isinasabuhay nila ito, mga kababayan. Hindi ito fiction kundi sa pamilya ng mga Marcos bangag
ay talagang nangyayari ito. At si Zaldico, okay, na baka ipapatay na nila yan. Hindi natin alam. Siya ay parang treasurer, siya taga-collect. Although may mga tao siya, di ba, may mga Marines, may mga taga-kolekta, pero siya talaga yung parang taga-tago, di ba, taga-secure ng pera. Sila taga-secure ng pera, tapos may mga tauhan siyang taga-hakot. Tapos ngayon, kaya sabi nga, sino ba nagsabi niya na sigurado tayo na si Zaldico marami siyang ebidensya. Kung ang mga diskaya, ang mga contractor, may mga ledger sila, sinong binigyan nila, sinong ginano nila, sigurado tayo si Zaldico as siya ang taga-kuha ng mga pera. Okay? Meron din niyang listahan. Baka may mga video pa yan, di ba? Siya yung nagkukumpul-kumpul, nagtatakas-takas ng mga bilyon-bilyon para ialay kay Satanas, kay Bangag. Kasi di ba sa pinangalanan ni Witness Guteza, ni Orly Guteza, na siya ay nag-deliver sila sa Aguado, which is doon sa Malacanang. So ito talagang mga hayop na to, mafia talaga ito mga kababayan. Kaya then, syempre, ando doon na yung mga, may tinatawag tayong runners, yung mga asungot nila, nandoon na yung mga maliliit na role. Kumbaga, mga runners, utusan nila, taga-buhat, taga-ganyan, mga tagapamagitan sa transaksyon katulad ni Eric Yap ng ACT-CIS party list ng mga Tulfo. Nandyan si Maynard Ngo, di ba? Okay, na tagapamagitan or mediator o middleman, 'di ba? Dumadaan sa kanya ang pera para maghatid dito kay Escudero. Actually, mga kababayan, itong lahat ng mga ito, lahat Congress, Senate, kaya ngayon inilalabas din sila Binay, sila Revilla, lahat yung mga yan. Kasi itong Marcos Mafia trying to divert your attention na ito pala mga kongres, ito pala itong mga senador na ito, sila Escudero, sila ito. Although kasama sila, ako naniniwala ako sa mga yan. Ngayon, para maiwas itong si Romualdez, kung totoo ito, kung ito, may balita ba kayo na si Orly Gutesa ay, cannot be reached? So nakakatakot kung ito ay, sana buhay pa siya, kasi ipapagurgur talaga to ni Bangag. So ngayon, magugurgur talaga itong manang mafia Marcos na ito. Ngayon, sino ang spin doctor? Mag-quiz nga tayo. Sa tingin nyo, sino ang spin doctor? Okay? May nakita ba ako? Okay, may nakita ba akong magaling dyan sumagot? Rebecca Ogata, how are you? Okay. Cannot be reached nga daw, okay? Yes, Jenny Grab. Okay, sige, wala pang nasasabi. So, ang spin doctor dito, mga kababayan, ay si Amy Marcos. Bakit? Recently, yan sila Tito Soto, mga ano lang yan, mga tauhan niya, mga yan. Okay, mga tauhan niya ng mga asong ulol lang yan sila. Okay? So, bakit kasama, marami sila actually spin doctor, pero gusto kong idiin itong si Amy Marcos. Dahil nagsalita siya ngayon, na nagdrama-drama siya, na parang, ano ba yung wait. Ilang minutes? Nawala ng sound? Okay, saglit lang. Ayan. Nawala ako ng sound. Okay, nagalaw. Okay, we're good na? We're good. 2:37. Okay, mabilis. Okay, good. So, narinig niyo ba kung sinong spin doctor? Okay, ulitin ko. Ang spin doctor dito ay na-mute lang mga palangga. Ang spin doctor dito ay si Amy Marcos. Bakit siya yung spin doctor? Okay? Recently, sabi dito sa balita, few hours ago, Senator Amy Marcos has denounced controversial basura deliveries, particular fuming at the insult slapping at trash. Basahin natin yung sinabi niya. Ang perang pinagpaguran ng bawat Pilipino ay hindi basura. Sabi ng Bigatla. Nag-post pala siya. Ito. Sabi ng Bigatla. Okay. Drama na naman. Bakit sa spin doctor? Okay?
Buti na nakita nyo na nawalan tayo ng audio. Ngayon, mga kababayan, nonsense yung pinagsasabi niya. Nonsense yung pinagsasabi ni Amy Marcos kasi ang tunay na issue dito, it's not, hindi naman, yung pagtawag na basura, hindi naman sinabi yung testimonya ni Gutesa, ni Orly Gutesa na parang tinuturing nila ang pera ng bayan ay basura. No. Ang tunay na issue dito, mga kababayan, yung sinumpaang salaysay ni Orly Gutesa na ang pinsan niyang si Jutang Gininang Tambaluslos, okay? At si Zaldico ay ninakaw ang pera ng bayan dahil sa pag-protect, dahil sa protector niyang kapatid at sa mastermind niyang sister-in-law na si Lisa Tanas. Okay? Ang sinasabi dito, code lang yun. Hinililis na naman yung issue, kaya nga sinasabi ko sa inyo, spin doctor yan si Amy Marcos, magaling magdrama-drama. Ang pera ng bayan, flood control projects, yung dinadala doon sa bahay ni Romualdez, sa bahay ni Zaldico na maleta. O maletang. Tama ba? Okay. Saya kasi ako dahil. Okay. So, maletang pera. Okay. So, ibig sabihin, yung sinabi niya, nonsense yan. Dramatization 101 na naman yan. Kaya siya tinatawag na basura dahil code name nila yon. Hindi naman ibig sabihin na sinabi nila na, yung pera, ina-address nila, yung hard-earned money o taxpayers' money, parang binasos nila, yung mga pera ng taxpayers, basura yan. Tanga ka talaga, Amy Marcos, na sobrang sa botox. Kasi kabalintunaan o kabaliktaran ng utak mo, kabaliktaran na yung pera ay ginudyos nila. At hindi nila tinuturing na basura. Love na love nilang pera. Ganid nga sila, putang ina eh. Di ba? Billion. 100 billion. Aabot pa ng trilyon. Di ba? Kaya sabi ko, sa pelikulang The Godfather, sa akma talaga itong magpamilyang ito. The mastermind, the protector, the Godfather, the treasurer, si Zaldico, and the spin doctor. At marami pang mga asungot. Yun na marami pa yan kasi pag pinangalanan natin, hindi na makasya din sa title natin. So yung sinasabi dito ni Amy Marcos, di ba? Parang ginagawa nun niyo, inonsulto nyo kasi ginamit yung tinawag yung taxpayers money, basura, Ang pinapunto dito ng whistleblower natin, si Gutesa, na yun ang code name nila para hindi halata. Sasabihin na, hakutin nyo na yung mga ninakaw natin sa taong bayan. Di ba? Hindi nila sasabihin yan. So ngayon, itong si Amy, nagdadrama-drama na naman. Imbis na tutukan mo yung hayop mong kapatid na adik at i-booking mo sa taong bayan, yung demonya mong sister-in-law na mastermind lahat sa pagdanakaw na ito, yung pinsan mong ihodiputa, lahat ng kawatan, buong pamilya mo, pati mga kapwa-puhan mo na lumalamon sa kaban ng bayan, yan ang tututukan mo. Hindi yung huwag yung tawagin na basura, insulto naman yan sa taong bayan. Julul! Amy, julul! Diba? Kaya dapat sampalin ka na sooner or later ng ni Inday Sara eh. Gusto ko mangyari yan pagdating ng panahon eh. Dahil nang gagamit ka ng Duterte, hayop ka. Tama ba yun? Di ba? Kahit elementary, ano yan? Yan mga pamilya. May sound na tayo, di ba? Kinabahan naman ako, kala ko walang sound. Di ba? Sabi ni Kapi ko, baka hindi niya mabigas yung kapatid niya. Exactly, mga kababayan. So, kaya nga, binabalik ko niya. Tapos nag-i-emote siya. Mga kababayan, ayaw niya sabihin yung durugin niya yung pinsan niya, durugin niya si Romualdez, durugin niya yung kapatid niyang adik, authenticated bangag. Ayan, si Sandro Marcos, yung pamilya niya. Tapos ang drama-drama niya, di ba, mga rhetoric, mga kaputahan na, yan, huwag yun namang tawagin na basura yan, insulto yan sa taong bayan, di ba? Nag-ano-ano na naman, yung mga tanga naman na nagpapaniwala kay Amy Marcos, ay oo nga, respetuhin nyo yung taxpayers money, Pero, na-miss nyo, alam naman natin na yung mga double agents, yung mga naniniwala kay Amy, talagang nagkakapera sila, so wala silang ibang gagawin kundi ipagtanggol. Ang tanga-tanga nyo, binabaliktad na ni Amy Marcos. Yan bang issue? Putang ina. Nonsense. Huwag niyo tawagin na basura yung pera. Nye, kasi insulto yan sa mamamayan. Gaga ka. Nami kaluukon.
Yung kapatid mong kawatan, ikaw mismo, pamilya mong kawatan. Yan ang tutukan mo, hindi yung mag-emotional appeal ka na naman. Ang anuhin mo, ang asikasuhin mo, di ba? Yung pagpapalabas mo kay PRRD, dukutin mo siya doon, kidnapin mo. Dahil kinidnap ng kapatid mong, ay layo pa kayo. Puro kayo optics, yung mga nagpapaniwala pa dyan, ha? Sa mga double agents, mga tanga na kayo. Sa mga alpot. Di ba? Pinaasa ko, si Amy punta ng dahig. Naku, nagkita si Sarah. At saka doon sa Dubai ba sila nagkita? O sa Kuwait, o UAE, ba? Somewhere there. Di ba ganun? Naku, makakalabas na si PRRD, ganyan-ganyan. Anong kadyutahan? Nakalabas ba si PRRD? O ngayon, kumusta nga naman kayo ngayon? Sinong unang nag-expose sa inyo niyan? Tungkol sa pagdukot kay PRRD, hindi ba si Maharlika at ang kanyang mga puting ahas? But anyway, going back tayo dito sa mga kadyutahan ni Amy Marcos tungkol sa basura-basura code na ito. Code nila yan. Para hindi malaman ang kanilang pagnanakaw, Amy Marcos, boba ka, na sobrahan ka sa Botox. Diba? Ginagawa mong tanga ang taong bayan. Hindi ka makakalusot sa akin sa mga diversionary eklabush mo. Puro ka imbis na pag-usapan mo yung putang inang Romualdez na yan na nabusog na sa pagnanakaw yung buong pamilya mo. Diba? Puro ka kadyutahan. Imbis na tumulong ka sa bayan, meron ka pang padalang crocodile dyan, ipalunok ko sa iyo yung crocodile na yan, di ba? Imagine mo kung tatanga-tanga lang tayo dito. Galing naman ni Amy. Pero hindi nyo alam, di ba? Siya ay miyembro ng mafia ang Marcos. Marcos siya eh. Nilabas na lahat. Access Party List, Eric Yap, Binay, Escudero, Villanueva, Revilla, Estrada, di ba? Ngayon, imbis na protection na natin itong mga, what do you call it? Yan, katulad ni Orly, Gutesa. Di ba ngayon, nowhere to be found out, cannot be reached, mga kababayan. Ano gagawin natin ngayon dyan? Kasi sabi ko nga sa inyo, ang mafia ang gobyernong ito, kaya wag na alam mo, yung si Saldi ko, di ba ngayon, I think nag-statement siya, ano daw siya, babalik daw siya or haharapin daw niya sa tamang panahon, sa tamang oras, itong mga, sa kanya, yung kanyang mga, what do you call it, yung mga akusasyon sa kanya. Oh, baka ipapatay na yan, para hindi nakapagsalita. O kaya sinabi niya, di ba, gusto na nasa peligro daw ang buhay niya, sabi ni Saldi ko. Kaya itong kadyutahang basura-basura dramatization ni Amy Marcos na ito, tanga ka, hindi mo in-address bawat basura na sinasabi, yung basura delivery nila, isang maletang ganyan, we're talking about 48 million, then more than a billion, 1.6, tama yung ano natin, di ba? Tama yung ating pagkwenta, di ba? Imbis na tutukan mo, alam niyo kung anong dapat gawin. Di ba, binanggit, Valverde 6, Pasig, ano pa ba yun? Shangri-La. Ito yung mga sa expose ko eh. Forbes Park, Horizon, BGC, Condo ni Saldi ko kung saan-saan. Di ba, McKinley Street sa bahay ni Speaker Tambaloslos. Yung kung saan nila i-deliver itong mga perang ito. Then doon sa Aguado Street, sa Malacanang na yon. Malacanang area na yon. For sure, kay Mastermind yun. Tsaka kay The Protector, kay Lisa Tanas, kay Bangag, i-deliver yung mga yan. Imbis na proteksyonan nila, itong mga whistleblower na ito. Katulad, di ba, napakalaking tulong yan sa taong bayan. Pero anong ginagawa nila ngayon? Kung totoo na hindi siya mahanap, siya pa ngayon ang imbestigahan. Dapat proteksyonan na ito. Dapat ang ginawa right there and then ni Bonjing Remulla ng mga mafia ito, pero wala na tayong expect kasi nga mga mafia nga sila, mga kababayan, di ba? Di ba? Mafia nga sila eh. Pamilyang mafia. So dapat itong mga hayop na ito, which is kung hindi, kasi nga sindikato, bomba yung pinasabog ni Gutesa at ng iba pa doon, which is yung mga dating DPWH kasi wala na silang director, engineer, yung Hernandez, yung Alcantara, yung sino-sino pa doon, di ba? Wala na sila kasing choice kasi na-corner na sila. Okay? Imbis na sasabihin ng Senate ni Tito Soto, na pinaalagaan si Miles. Alright? Kamusta ka naman, Mami Helen? Okay? So, at itong si Lacson, okay? Na talagang every time na magsalita si Senator Marcoleta ay hinaharangan na ng hayop na yan. Dapat
mga kababayan, sinecure na nila yung mga place, yung mga lugar na kung saan binanggit ni Gotesa at nung iba pang mga whistleblowers na ito sa BGC, sa ganito, sa ganyan, di ba? Nag-deliver ako ng ganyan. Dapat ang aksyon ng gobyerno, kung may matino tayong gobyerno, ng senador, ng kongreso, ng DOJ, mga kababayan, based on that narrative or sworn statement ng mga nagsalita doon, ng mga witness, sinecure na nila yung lugar. I-secure? Paano i-secure? Titignan, pagpasok doon sa area na yon, let's say Forbes Park, may mga logbook yan, may CCTV, lahat, di ba? Lahat titignan na nila, sisecure na nila yung mga ebidensya. Imbestigahan na right there and then. Kasi mabuget ang kanyang ang kanyang ang kanyang testimonya. Pero wala silang ginagawa, di ba? Kaya gusto nilang imbestigahan kasi hahanap sila ng butas. Background check, chu. Tapos sinasabi pa nga na yung ang sworn statement daw, yung statement daw ni Orly Guteza ay hindi inonor nitong, mamaya basahin natin yung balita, hindi inonor nitong certain lawyer na ito na nag-notaryo. Pero may explanation, I think may explanation dyan, na since nag-swear siya doon, nanumpa siya, mayroon daw jurisprudence sa ating batas na valid yon. Pero dahil iginigiit ng Marcos Mafia, ng mga kasabwat nila, na imbestigahan, i-background check itong si Guteza. Imbis na i-freeze lahat ng mga assets, yung mga logbook i-secure doon sa Valle Verde, sa BGC, lahat, CCTV, para itong araw na ito, itong ganyan, anong date ito, secure, kunin na lahat yan para gamitin na ebidensya para mabigyan ng hustisya ang taong bayan, mga kababayan. Wala. Ang gagawin ngayon, hindi pa nahanap, hindi natin alam kung nasaan si Guteza, di ba? Kasi gusto nilang imbestigahan para i-discredit nila. Ay, ito pala itong ginawa dati na ganito, ganyan. Ay, hindi to credible. Dinidistract na naman tayo. Again, this is another diversion. Diversionary tactics ng mga mafia. Di ba? Imbis na tanongin na, I don't know, hindi ko kasi naman talaga napanood lahat yun dahil paghaba. Dapat, kung matino itong si Lacson at iba pang mga senador doon, maliban doon sa, syempre kay Marcoleta, na talagang grabe pukpukan dahil matalino, may alam sa batas na ito bang mga maletang ito, dapat nga kung ako noon, ano ang kulay ng maleta, ano ang brand, naalala mo ba? Yun ay mga mahalagang bagay. Rimowa ba ito? Mga ganyan. Ano ba itong brand ng mga maletang ito? Anong kulay? Gaano kalaki? Ano ba ang klaseng maleta? Kasi iba't ibang klase ang maleta. Ano ba si Cathy? Cathy Binag, palang ganda, paniginipan ka tal, talk to you later. Nasa Europe daw tayo. Anyway, going back, mga palangga. Di ba? Napakahalagang question yun kung nasa hearing ka, kung nasa korte ka, o sinabi mo may 48 ka na maleta, 48 na maletang dineliver ka sa Valle Verde, sa Forbes Park. Masasabi mo pa sa hearing na ito kung ano ang kulay ng maleta. Right? Anong kulay? Anong size? Ito ba ay carry-on luggage? Or ito ba yung malaking, yung standard na luggage? O yung pang business class na luggage? Yun yung mga mahalagang question, mga kababayan. Sabi ni Hanikal Seldenia, Rimowa brand daw. So, again, distraction na naman ito, mga palangga. Distraction, diversion, dahil imbis na imbestigahan ang mga nagbitbit ng maleta, hindi na natin alam kung anong kulay. Pula, puti, green. Di ba? Baka mamaya pwedeng ginamit nila green ang maleta para i-connect cabin size. Yes, Benz Hernandez. Okay? Louis Vuitton ba ito? Hermes ba ito? I don't know kung may Hermes ba na maleta. Anyway, meron yata, no? So, meron. So, anyway. So, ganito ba? Ganito dapat yung mga line of questioning. Hindi yung iimbestigahan, hanapan na kagad ng butas itong whistleblower, mga kababayan, para i-discredit nila. Para proteksyonan nila si Protector, si Mastermind, kasi baka magsalita itong mga whistleblower na, minsan sa isang pagkakataon, naghatid ako ng maleta sa Aguada, ang sumalubong sa akin, si Liza Tanas. At si Bangag, habang siya ay lasing na lasing pa. Di ba? Walang ganun mga questioning Ganito mag-imbestiga. Hindi sinabi lang maleta lang. Ano bang maletang ito? 4 ba? 4-wheel drive ba ito? Di ba? 4-wheel drive, no? Parang yung, di ba yung maleta na,
yung I don't know anong term, basta yung pwede mong parang 360, pwede mong paikutin, yung isa naman parang ganun lang. Hindi ko maisip yung term ngayon. But 'di ba? Ganun yung mga explanation, mga pagpapaliwanag para ngayon i-corroborate mo sa another witness. O ikaw, Bryce Hernandez, ano yung maletang ginamit? Sinabi ko niya rin ni Bryce, kulay pula, ganyan-ganyan. O sabi ni Romualdez, gamitin daw namin na green yung maleta, green daw ang ginamit na para ma-associate kay Inday Sara. Di ba? So yun yung mga ganong klaseng mga gadgetahan na mga ito. Pwede mong tanungin yun. Kaso lang ayaw nila tanungin dahil nga mafia sila, galawang sindikato, gusto nilang i-discredit ang witness. At hindi mo masasabi, itong si Zaldico, okay, na namamasyal, nasa Madrid, di ba yung last na di ba, nasa Madrid siya, baka ipapatay na rin siya. Kasi imagine mo kung magsasalta yan si Zaldico. Okay? Siyempre, i-splok niya si Romualdez. Although ngayon, wala pa tayong marinig sa kanila, nasa ibang nasyon pa siya. Di ba? Pwede niya i-splok si Marcos Jr., si Lisa Tanas, si Maynard Ngo, si Michael Ma, lahat sila. Alam niyo, ito mga pangalan na ito, mga kababayan, kung kayo ay nakasunod kay Maharlika, lahat ng halos na mga names na mga lumalabas dito sa Senate hearing ngayon, mga kababayan, ay in-expose ko na sa inyo. Kaso lang, syempre, ganun talaga, di ba? Ganun talaga dahil ayaw tayong, ayaw talaga tayong pakinggan ng mga senador at mga kongresista. Nanonood sila sa akin. Alam nila, paano naman sila mag-open ng investigation back in 2023 nung ako ay nagsimula, nagdadadakdak about this flood control ni Zaldico, ni Martin Tambalusos, ni Lisa Tanas. Di ba? Itong nila Bunoan, sinasabi ko na to. Si Executive Secretary, okay, Bersamin, o yung hayop na yan. Ang dami ko na expose, hindi na nila tayo pakikinggan. Kasi nga sila lahat magkakasabwat. Mafia nga. Diyos ko po, ang tagal ko na sinasabi sa inyo, mafia ang gobyernong ito. Ngayon, instead na sabi ko nga kanina, imbes na protektahan ang mga whistleblowers. Di ba? At sasabihin, ito, saang lugar to? I-preserve ka agad yung mga dokumento na yan. Kasi baka mamaya, yun na yun, like logbooks, yung sinabi ko kanina, mga kababayan. Utusan ka agad. Okay, na ito, i-secure natin. Di ba? Phone, ano pa ba? Sa mga hotel, lahat yan, may ano yan eh. May mga documents yan, may mga bakas yan, mga kababayan. May maiiwang mga bakas, hindi pwedeng walang bakas na maiiwan dyan sa ginawa nilang delivery, pag-pick up ng pera, pakikipag-meet up, di ba? Nung unang hearing yata, o pangalawang hearing, nagsabi mga diskaya na minute nila yung mga contractors yung mga taga-DPWH, si Bryce Hernandez ba yun? Na nagkita sila doon, o yung si Alcantara, na nagkita sila doon para ibigay itong pera na ito, na naka-luggage o nakamaleta, ganyan-ganyan, di ba? So, imbis na i-secure yung mga CCTV, wala naman tayo narinig, di ba? Na headline, DOJ, inatasan, o Senate President at Lacson at DOJ, nagsanib puwersa sila at inatasan, okay, nag-release ng subpoena or order na kung saan ay pinapasecure ang premises na yan na sinasabing dyan nag-deliver ng pera ang mga, ang mga witness